Ang series po nito ay ang tungkol sa pagsamba. It's all about worship. Kung bakit kinakailangan po ito, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, hindi lang dahil may warning po ang salita ng Panginoon na itong ating panahon, isa sa mga characteristics ng panahong ito ay yung magkakaroon ng forma ng godliness. They have the form of godliness, but denying the power thereof. Ang ibig sabihin, sa panlabas, akala mo sumasamba sa Panginoon. Pero hindi naman pala totoo. At sasabihin ko na sa inyo at the outset, mga kapatid ko, na alam ba ninyo na kahit ang mga pagano ay nagsasamba? Iba lang kasi ang sinasamba nila, pero ang forma ng pagsasamba, nandyan po yan sa kanila. At kung minsan, mas matapat pa sila dumalo sa mga bahay-sambahan nila kaysa mga tunay na mananampalataya. Yan po ang totoo. Subalit ang Biblia ay pinapag-ingat po tayo sa tinatawag vain worship. Pagsasamba na sayang. Pagsasamba na empty. Void. Ibig sabihin, wala. Para kang naligo na hindi ka nabasa. Nakarinig ka, pero wala kang naintindihan. Kaharap mo, pero hindi mo nakita. And these are empty, vain worship. At pinapag-iwas din tayo ng Panginoon, winawarningan tayo doon sa tinatawag false worship. In-specify pa yan sa 1 Corinthians, worship of demons. Okay? Pinapag-ingat po tayo. Nasabi ko nga sa inyo sa panlabas, kung hindi po tayo mapanuri na tao at hindi natin alam ang sinasabi ng salita ng Panginoon, akala natin pagsasamba. Pero sa harapan ng Diyos, hindi po katanggap-tanggap na pagsasamba. So sa biyaya po ng Panginoon, isisiri po natin ito, ang tinatawag true worship. Tunay na pagsasamba. At ito kung maintindihan natin, mga kapatid ko, it will build our lives. Kung tunay na tayo na nakapundar dyan sa Panginoon, nakakilala na tayo sa tunay at buhay na Diyos, sa pamagitan ng pagsamba na tunay, ay tayo ay lalago. Tayo ay lalakas. At tayo po ay mayroong kapangyarihan o mayroong kalakasan na magsabi kay Satanas, hindi mo ako maloko, ayaw ko sa iyo, at magsabi sa kasalanan, ayaw ko, I forsake you. Dahil yan po ang natural sa isang tao o isang mananampalataya na lumakas. They come closer to God and they are farther from sin and from demonic influences. So, it will build our lives. At alam natin, pag na-build po ang ating buhay, then it will affect others. It will affect our families, our children, ang mga kamag-anak natin, ang mga kaibigan natin, it will affect them. And by the grace of the Lord, it will affect sa komunidad, sa community. And you know, that is always, or that is how the Lord work always. Ganun po nagtatrabaho ang Panginoon. Parang sinisimulan sa isang maliit na butil, and yet it grows, and when it grows, para siyang kahoy na dinadapuan ng maraming mga ibon at nagiging kalinga at pagpapala. So, tulungan po tayo ng Panginoon, ito po ang ating direksyon. Pag-aralan natin ang tunay na worship. Bakit true? Bakit restoring? Restoring, kasi mga kapatid ko at mga kaibigan, ang dahilan bakit nahulog ang karamihan dito sa tinatawag form of worship. Okay?
And that's why, sa mga tunay na mananampalataya, kailangang ma-restore ito. Kasi iba ang mindset, ang na-mindset sa mga mananampalataya in the course of time for several centuries. Lalo na nang magsimula ang tinatawag worship na kinakailangang isang araw lang at kinakailangan sa isang lugar lang gagawin ang tinatawag pagsasamba. Okay? Tutulungan tayo ng Panginoon, yun ang focus natin. So we start reading. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, painumin mo ako sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nangakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito, kalayo upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mong iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, na paghahalata akong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa Kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. That is, John chapter 4, ang Samaritan woman. Okay? Marahil, lahat siguro alam ang istorya niyan. So bali, si Jesus Christ, ang kausap dito ay babaeng taga Samaria. At medyo nagtataka ang babae, bakit si Jesus Christ na taga Judea, taga Jerusalem, o kaya hindi kinikilala ang mga taga Samaria na tunay na mga Hudyo, bakit nakikipag-usap sa mga sa isang taga Samaria?
Now, of course, ang background niyan, kasi ibinibilang ng mga Hudyo o ng mga Israelita ang Samaria na hindi tunay na kalahi nila. Dahil nagkaroon ng problema noon na nagkaroon ng mixed marriages. So bali, itong probinsya ng Judea, probinsya ng Samaria, at sa ibaba na parte, ang probinsya ng Galilea. Si Jesus Christ, ang headquarters niya nasa Galilea, sa Capernaum. At kung minsan, papunta sila ng Judea, siyempre dadaan sila sa gitna o dadaan sila sa Samaria. Ang mga Israelita na mga naninirahan sa Galilea o kaya sa Judea, hindi yan dumaraan sa gitna ng Samaria. Bakit? Ayaw nilang makasalubong ng isang taga-Samaria. Dahil sa kanila, ang mga taga-Samaria ay parang mga aso. Dahil nga nagkaroon nito ng mga mixed marriages. Ngayon, dumaraan sila sa may tabing dagat. Sa ngayon, sa pagkakataon na ito, ang Panginoon ay dumaan sa gitna. Ang purpose ay para makilala o para masalubong niya ang babaeng taga-Samaria. So that was the story. At dito sa pag-uusap ng Panginoon, dito sa Samaritan woman, kung matagal ninyong binabasa yan at alam na ninyo ang pangyayari dyan na ang babaeng ito ay pumunta doon para magsasalok ng tubig and then ang Panginoon ginamit yung alam ng babae, the tubig, para ipakilala ang hindi niya alam na spiritual na tubig. Yung parang sa kayo ng mga teachers, ang tawag dyan, inductive method. Alam na may common knowledge, papunta doon sa hindi nila alam. So ganun ginamit ng Panginoon, from the known to the unknown. At dito ang babae nagkaroon ng interest. Sabi ng babae, bigyan mo ako ng tubig na buhay. Now, kung matagal na yung binabasa, ito ang pangalawa kong tanong. Ano ang hinahanap ng babae? May hinahanap ang babae dito na satisfaction. Na akala niya makukuha niya sa kung anong mga bagay. Kaya nga, nagkaroon siya ng ilang asawa? 6. Nagkaroon na siya ng 5, may pang-6 siya, hindi naman niya asawa. Bakit kaya nagpalit-palit siya ng kapartner? Kasi naghahanap ng satisfaction. Akala niya magkakaroon siya ng satisfaction doon, pero lalong lumaki ang kahungkagan ng kanyang buhay. And so doon sa setting na yon, binanggit ng Panginoon ang tungkol sa pagsasamba. Dahil sabi ng babae, medyo dinivert ng babae ang istoryahan, sabi ng Samaritan woman, sabi niya, ang mga magulang namin nagsabi na kami ay magsasamba doon sa bundok, na bundok ng Samaria. Doon naman talaga sila gumawa ng sambahan doon sa panahon ni Jeroboam. So, subalit kayong mga Hudyo, nagsasabi kayo na dyan sa Jerusalem, and then, ang Panginoon nagsabi na babae, darating ang oras, darating ang araw, na hindi sa Jerusalem, ni doon sa bundok ng Samaria magsasamba ang tao. Ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa tunay at buhay na Diyos? Pangalawa, paano ito na ipapahayag sa araw-araw nating pamumuhay? Pangatlo, sino ang mga tunay na mananamba sa Diyos? Yung 3 bagay. Sabi ko nga sa inyo, ang isa sa mga goals ng series na ito ay para makaiwas po tayo sa tinatawag na sa mga huling araw, they have the form of godliness. Forma lang. Nakikita natin ang panlabas. Nakakala mo, tunay din nagsasamba sa tunay at buhay na Diyos. Pero sa harapan ng Panginoon, hindi pala. At makakaiwas din tayo doon sa tinatawag, sayang na pagsamba, vain worship, empty worship.
At lalo na makakaiwas tayo doon sa mga tinatawag false worship, pagsamba na hindi tunay. So tulungan po tayo ng Panginoon itong ating pag-aaralan. Ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa tunay at buhay na Diyos? Una, ito ay panloob na karanasan. Panloob, hindi panlabas. Panloob na karanasan ng pagkakontento sa Diyos. Okay? It is an inner experience of being satisfied with God. Na lumalabas, ipinapahayag sa anumang circumstansya ng buhay. So, kung titan mo parang may dalawa diyan. Ang una, panloob. Ang pangalawa, panlabas. Okay? Ang panloob ay hindi mo makikita yon. Subalit, kung mayroon ka ng pagsasamba na panloob, tunay na satisfaction sa panloob, na ipapalabas ito, na ipapahayag ito sa kahit na anong circumstansya ng buhay. Okay? Maging ikaw ay nalugi sa negosyo, nawala ng trabaho, o kaya nagkaroon ka ng success, nagkaroon ka ng magandang buhay, ito ay naipapahayag sa anumang circumstansya. Ano yung naipapahayag? Ang satisfaction mo. At itong satisfaction, an inner satisfaction or inner experience of being satisfied in Christ is worship. Ang tawag dyan, inner worship. Itong panlabas na maaring kopyahin ng mga hindi tunay na mananamba. Itong panlabas ay natural na dapat lumabas ito sa mga tunay na mananamba. As an overflow. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung mayroon ka nitong tubig na buhay, out of your belly, it will flow like living waters. Okay? It's an overflow of joy. Ngayon, tingnan po natin ang mga proof po niyan. Job 1:20, nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatirapa sa lupa at sumamba. And sabi sa verse 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So magtatanong tayo, ano ba ang nangyari kay Job? Ano ba ang nangyari kay Job? Si Job ay isang tao na ayos ang ugali sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kanyang kapwa-tao. Vertically righteous, horizontally righteous. Ito po si Job. Subalit, dahil nga gusto ni Satanas tuksuhin ang Diyos at papaniwalain ang mga tao na kaya lang sumasamba si Job sa tunay at buhay na Diyos dahil pinagpapala ng Panginoon. Meaning, doon lang ang akala ni Satanas na ang isang tao ay sasamba, hahanga, magiging satisfied sa Panginoon kung palaging bibigyan siya ng Panginoon. Kinuha ng Diyos ang challenge na yun. Sabi ng Panginoon, okay, sige. Sige, ipapakita ko sa iyo na kahit nakunin mo ang lahat ng pag-aari ni Job, sasamba pa rin yan sa akin. Alam ko na alam ninyong istorya na yan. Sa isang araw lang, naubos ang mga pag-aari ni Job. Lahat ng mga pag-aari niya, 5,000 sheep. You try to imagine mayroong 5,000 na sheep, karnero. 500 oxen, mga baka. 500 na babae, 500 na lalaki. Naku, mayaman ka na nga dyan, di ba? 1,000 camels. Mayaman ka na nga doon. So itong si Job, sa isang araw lang, kinuha ng Panginoon ang lahat ng
pag-aari niya. At makinig ng maigi, hindi lang pag-aari niya, pati ang mga minamahal niyang mga anak, namatay sabay-sabay. Malungkot na pangyayari yon. Kung sa ating panahon ngayon, ang mga nag-uobserba noon magsasabi, yan si Job. Kasi peke yan na mananampalataya. Kaya pinalo ng Diyos. Hinatulan ng Diyos. Yun ang natural na reaction ng mga tao. Subalit, makita po ninyo, ipinapakita dito kung saan ang satisfaction ni Job. Saan ang kagalakan niya. Dahil matapos itong pangyayari na ito, doon sa circumstansya na nawala ang kanyang mga pag-aari, pati na ang kanyang mga anak, at maging ang kanyang misis, nagkutya na sa kanya. Sabi ng Bible, si Job ay nagsamba pa rin sa tunay at buhay na Diyos. Sa kaloob-looban ng kanyang puso, ang kanyang satisfaction, ang kanyang kagalakan ay hindi dahil marami siyang pag-aari o kaya marami siyang anak at mababait ang kanyang mga anak. Ang enjoyment niya, puso ng kanyang kagalakan ay ang tunay at buhay na Diyos. Kung kaya't kahit na nawala ang mga properties niya, pati na ang mga mahal niyang mga anak, si Job nagsamba pa rin sa tunay at buhay na Diyos. Ano mga kapatid, yan po ang tinatawag, ang sinasabi ko sa inyo kanina, an inner experience of being satisfied in the Lord. Unless you have that, there is no such thing as worship. Kahit na magtipon ka dito, kahit na mag-araw-araw ka dito, kung mayroong preaching dito, araw-araw, there is no such thing if you don't have that inner satisfaction doon sa tunay at buhay na Diyos. At makikita niyo mga kapatid ko, itong si Job, hindi po siya na mayroon na bang simbahan noon? Pag pinagtitipunan? Sa panahon na ito? Ni Job? Mayroon na? Pero nagsamba si Job. Ang pagsasamba ba ay sa iisang lugar lang? Katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Samaritan woman. Sabi niya, darating ang araw. Hindi doon sa bundok ng Samaria, ni sa Jerusalem, magsasamba. Ang mga tunay na mananamba, magsasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Is place of worship essential or the most essential? Ang pinakamahalaga? No, it's not. Kahit na nga nasa loob ka ng pinakamagandang church building, pinakamagarang church building, full of amenities, kulang na lang na matulog ka dahil naka-full air condition. Pero kung ang puso mo ay wala ng panloob na satisfaction diyan kay Jesus Christ, then wala ka nga ng tunay na pagsamba. Naintindihan po? Sabi ko sa inyo, ang mensahe na ito, isiriin natin para makaiwas tayo sa forma ng pagsamba. Dahil sa ating kapanahunan ngayon, ganun ang makikita natin, they have the form of godliness. Paiba-iba pa nga. Meaning, mas unique sila dahil ang pagsasamba nila ay joy to the world. Ang iba, silent night. Anong ibig sabihin yan? Sila, pag nagsasamba sila, gano'n, sayaw-sayaw. At sabi ka naman, ang sasaya nila. Now, tunay kaya na yung panlabas na kagalakan ay talagang andoon din sa loob. Tunay kaya. Yun namang silent night, pag kumakanta ng magagandang kanta, lumilipad ang isip. Nandoon pa sa bahay niya dahil hindi pala naisara ang pintuan. Yon. Nandoon pa, lumilipad ang isip. Ang ganda ng kanta. "'Tis so sweet to trust in Jesus."
pero nakasimangot. Wala yung tinatawag singing with the Spirit, singing with understanding also, silent night. So nagpapagalingan yan. Pero sasabihin ko sa inyo, maging silent night ka o joyful, joy to the world ka, kung wala ang real inner experience of being satisfied with Christ, there is no worship at all. Okay? Paano ito na ipapahayag sa araw-araw nating pamumuhay? Paano ito na ipapahayag? Meaning, kung nandyan sa loob, dahil ito ay living water, then it will overflow. At sabi ko sa inyo, lalabas yan na pang-araw-araw sa anumang circumstansya ng buhay, ganun pa rin ang magiging response mo. Maging yung pinakamahirap na circumstansya katulad ng dinaanan ni Job. Ang response ng kanyang puso, worship. Okay? So ito ay naipapahayag sa pamagitan ng paggawa ng ating mga tungkulin na may kagalakan na nagmumula sa pusong humahanga sa Diyos. Okay? Meaning kung ikaw ay talagang nandyan, nakakilala sa tunay at buhay na Diyos, ang enjoyment mo nandyan sa tunay at buhay na Diyos, then ito po ay lalabas na enjoyment na ito. It will overflow ang joy nito. Na kung ano man ang responsibilidad mo sa araw-araw, maging iyan ay maliit, maging iyan ay malaki, maging iyan ay mahirap o madali, then nakikita ang ekspresyon ng kagalakan sa loob. Okay? Patunayan natin yan by the grace of the Lord. Tingnan nyo ang verse na ito. Romans 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. I understand na kung kayo ay humahawak ng King James Version, sa King James Version, hindi po ganun ang translation. Ang translation doon ay spiritual service, a reasonable service. Sabi doon, therefore I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Reasonable service. Ayun ang problema sa King James kasi binabago ang translation. Pero pagdating mo sa Philippians chapter 3 verse 3, the same word, Greek word, that's the word latrio. Philippians 3:3, ang gamit niya, worship na. For we are the circumcision which worship. Kung mayroon kayo ng interlinear Greek, tingnan nyo yan. Ang word na service na translate sa King James Version, that is the Greek word latrio or latria, either feminine or masculine gender. Ito, verb or noun. For we are the circumcision which worship, that is latrio. The same word. Bakit translate na service sa halip na worship? Ang dahilan, mga kapatid ko, I think also, they also see it as an expression of an inner experience. Why? Dito po sa Romans chapter 12, ang bali pamanhikan po dito ni Apostol Pablo, hey, kayong mga kapatid ko sa Panginoon, dahil nahabagan tayo ng Diyos, then, ihandog natin ang ating mga katawan. Hindi katulad ng paghahandog sa lumang tipan ng mga hayop na pinapatay, kundi buhay ito. Banal ito. Ihandog natin ang ating mga katawan para ano? Para maglingkod sa Panginoon. At itong paglilingkod sa Panginoon na tinatawag sa King James Version service, ito ay expression, panlabas ng nasa loob na kagalakan. Okay?
And that's why pagbasa mo sa Romans chapter 12, mayroong mga ministries diyan, ministries ng pagtuturo. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ministry of teaching, gawin mo yan with diligence. Mayroon kang ministry of caring one for another, gawin mo yan with charity, and so on and so forth. Meaning, ang konteksto na pinapakita dito, ang mga tunay na mananampalataya sa isang lokal na ekleseya na may mga varieties of spiritual gifts, gamitin nila, ipagamit nila ang mga spiritual gifts na binigay ng Panginoon para paglingkuran ang kapwa nila mananampalataya at ang iba pa. Naintindihan? So that is a lateral expression of what is inside. Ano nga ang nasa loob? Inner experience. At ano yung inner experience? That is worship. Ano ang nasa labas? Expression of worship. Ang isa ay experience of worship sa loob. Ang pangalawa ay expression of worship. At maraming mga responsibilities na kung tayo po gumagawa nito, hindi dahil obligado lang tayo, napipilitan tayo, o kaya, bali, ang motivation lang natin ay para sa sweldo. Kaya kailangan makakuha ako ng sweldo, kaya gawin ko ito. Pero agrabyado ang puso mo, that is not worship at all. Okay? Pero kung gagawin natin ito, na puspos ng kagalakan dahil sa paghanga natin sa Panginoon, na pinagkatiwalaan tayo ng lakas, ng karunungan, ng mga talento para paglingkuran ng Panginoon, then that is worship. An example niyan, ang tungkol sa pagbibigay. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsisiabuloy sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito po ay pagcha-challenge ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto patungkol sa nangyari doon sa Macedonia. And Macedonia, Philippian church yun, na itong mga taong ito, hindi katulad ng mga Kristiyano sa Korinto na mayayaman. Kasi Corinth is a metropolis na kung saan doon nagtitipon ang maraming mga tao. Yun nandun ang syudad. Pero itong Philippians or Philippi, medyo malayo, interior town, malapit sa dagat. At itong Philippi na ito, may maliit lang na town. And yet, sa gitna ng kahirapan nila, sa gitna ng grabe nilang kadukhaan, tingnan nyo ang verse 2, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian. Anong klase ang buhay ng mga mananampalataya dito? Grabe ang pagsubok sa kapigatian. They are filled with problems and afflictions. Tapos ano pa? Sabi dito, at ang kanilang malabis na karukhaan. They are in deep poverty. Ano kaya ang klaseng kapobrihan yun? Katulad kaya ng mga dinaanan ng iba sa atin, na kumakain ka ngayon, ang ulam mo noodles, pagkatapos nag-iisip ka pa, bukas ano kayang kakainin namin? Nag-uusap-usap kami, ang misis ko at si RJ, kaming tatlo, na kung ako'y napupunta sa ibang lugar at dahil nag-film showing kami, halos umuwi ako gabi na, wala namang ulam na maluluto na masarap. So ang misis ko, bili ng 5 pesos na noodles, yung noodles, lutuin niya,
ayos na sa 4 naming anak. 4 noon, 4 pa sila. Sabi ko, uy, yun ang buhay natin noon. Kaya sabi ko, dapat puspos tayo ngayon ng pagpasalamat. Kasi iba na kaysa ngayon. Pero dinaanan po ito ng mga Christians sa Philippi. They are in deep poverty. Pero tingnan naman ninyo ang contrast. Puno ng problema, malalim ang karukhaan, pero puno ng kagalakan. Hello? Tingnan nyo mabuti ang verse. Puno ng kagalakan. Saan ba nanggagaling ang kagalakan nila? Sa maraming pera? Wala nga sila ng pera. Sa pagkakaroon ng walang problema? Marami nga silang problema. Saan ang galing ang kagalakan? Galing ang kagalakan sa Diyos. Na sa anumang sirkumstansya, kung nakatuon ang puso natin sa tunay at buhay na Diyos, we can experience the joy. At dahil mayroon sila nitong inner experience of being satisfied with Christ or with God, then natural lang sa kanila na mag-express, magpahayag ng kanilang kagalakan. So, ang nangyari na magkaroon dito ng problema, sa Judea nagkaroon ng pagtuyot at ang mga Christians ay naghihirap. Sabi ni Pablo doon sa mga churches na pinag-pioneer niya, sabi niya, tulungan natin. Tulungan natin ang mga taga-Judea na mga mananampalataya. Itong mga taga-Philippi na puspos o grabe ang kahirapan, puno ng problema, nagpakita ng kasaganaan ng kanilang kagandahang loob. Nagpakita ng kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Na ang sabi pa nga, nagpipilit sila. Ipinapamanhik nila. Tapos tingnan nyo ang verse 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya. Ano ang kanilang kaya? Yung may makain sila, ito, ibigay natin ito, sobra lang naman ito. Kaya. O kaya, ito ang 1/10, ito ang tithes, ibigay natin ito. Okay? Kaya nila. Pantay-pantay yun. Kaya. Mahirap, mayaman, 1/10 ang ibibigay, that's the tithe. Parehas lang. Pero ito sobra pa dyan. Nagpatutok at higit pa sa kanilang kaya. Anong ibig sabihin ng higit pa sa kanilang kaya? That is sacrificial giving. At tingnan nyo ang verse 4, na lubang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Sila ba ay pinilit? Hindi po. Sila ang nagpumilit na makaparticipate. Di ba? Ang taong in love, naghahanap ng paraan para ma-express niya ang kanyang pag-ibig. Tama? Do it from the heart. Because that is an expression of worship. Ekspresyon ng pagsasamba. So kahit na ang pagbibigay pala, ekspresyon. One of the integral parts of worship is yung pag-offering. Hindi po dahil ang Diyos ay nagkukulang at sinasabihan tayo ng Panginoon, nako, pag hindi ka nagbigay, maghihirap ang trabaho ko. Bakit? Dependent ba ang Panginoon sa atin? No, it's not. It's not. God could use the ravens to provide for the needs. But you know, He wanted to use more of the peacocks. Right? Kayo ang mga peacocks. Hindi kayo mga raven. Hindi kayo mga uwak. Kayo mga peacocks, special people of God, na sabi ng Panginoon, binigyan ko ng pribilehiyo na mag-participate dito sa gawain ng Panginoon. Do it from the heart. At bakit nagawa nila ito? Sabi ng verse 5, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon.
So yun pala ang key. Nasabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies. Ibigay mo ang katawan mo para paglingkod sa Panginoon. Kung ibinigay mo nga ang buhay mo, mahirap pa magbigay ng material na bagay? Hindi. Hindi. That's why ito pong nangyari. It's not religion na parang pipilitin ka. 1 Corinthians 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano ang ibig sabihin na ikaluluwalhati ng Panginoon? Ang ibig sabihin niyan, ano mang gagawin mo, ang hahangaan ay ang Diyos. Ang papalakpakan ay ang Diyos. Ang ibig sabihin, kahit na ang pinakamaliit na bagay na ginagawa mo, pagkain o pag-inom, hindi yan pag-inom ng alak ha, pag-inom, ang nabibigyang kapurihan ay ang Diyos. Bakit? Kasi siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga mabubuting bagay. Tama? All things come from Him, through Him, and for Him, sabi ng Bible. We can live a life na hindi parang may tali. Hindi parang nakakulong. Nakakulong sa duties and responsibilities. Itong dapat kong gawin, kailangan gawin ito. Now, I'm not saying na hindi maganda yun, okay, na hindi pwede. Kayong mga nagtatrabaho, kayong mga nag-opisina, kayong mga head of schools, meron talaga yun ng tinatawag planning, di ba? May pinaplano talaga kayo. Ito, pinaplan out ninyo, anong gagawin. Sa isang araw, ito ang dapat ma-accomplish. Pangalawang araw, ito. Isang linggo, isang buwan, ito. Para pagdating ng evaluation, wow! Almost 100%. Nothing wrong about that. But you know, while we can use the system, huwag niyong ilagay ang banal na espiritu sa system. What I mean, huwag niyong parang ang banal na espiritu ay nilagay niyo sa sistema at hindi ka na makagalaw. Hindi na makagalaw rather ang banal na espiritu dahil nilagay mo siya sa sistema. No. Mas maganda yon as a person endowed with common sense na while mayroon ka ng guides dyan, may mga parametro kaya na gusto, still nagkukonsulta ka doon. Lord, paano ito gagawin? Paano ito gagawin ng mga staff ko? Paano ito gagawin? And I tell you, mas liberated ka kaysa doon sa nape-pressure ka ng schedule, nape-pressure ka ng goals mo, maya-maya magka-mental depression ka. So, yun ang ibig kong sabihin. The liberty that is in the Spirit. Okay, ngayon, tingnan nyo, sige, basahin natin. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus upang kayo na may isang pag-iisip sa mga pagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Makinig ng maigi. Ang address dito ay mga mananampalataya in plural. Ibig sabihin, hindi individual Christian. Plural. Kayo. Kaya nga, dapat ang mga mananampalataya sa isang lokal na eklesia magkaisa ng pag-iisip. One mind. Okay? At sa pamagitan ng pagkakaisa ng pag-iisip, ano yung pag-iisip na yon? Mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Then, magkaroon sila ng iisang bibig. Pwede ba yun? Ano ba yun? Iisang bibig. It is a corporate expression of worship. Corporate. Na lahat tayo na mga tunay na mga membro ng katawan ni Kristo nagtitipon sa ganitong pagtitipon and we are worshiping God. We are praising God. Yung mga umaawit, yung mga tumutugtog, yung mga nakikinig, ang puso nila, ang isip nila na nakafocus sa Panginoon,
nilalabas yung expression, Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Iisang bibig sa pagluluwalhati sa Panginoon. Sa isang lokal na congregation, yun po ang dapat na nangyayari. And then, sino ang mga tunay na mananamba? Ang mga tunay na nakakilala sa tunay at buhay na Diyos sa pagkilala ng puso. John 4:22, sige. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nagagaling sa mga Hudyo. Nang sabihin ng Samaritan woman kay Jesus Christ na sabi niya, kayo na mga Hudyo, nagsasamba kayo sa Jerusalem. Pero ang aming mga ama, nagsasabi na doon kami sa bukid ng Samaria. Then sabi ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Anong ibig sabihin yan? Ang mga pagano, kasama na ng mga hindi naman tunay na mga Kristiyano, nagsasamba rin sila. Ang problema, ang sinasamba nila, hindi naman ang tunay at buhay na Diyos. At yun yung sabi ko sa inyo, makakaiwas tayo sa vain worship, empty kind of worship, false worship, and even paganic and demonic worship if we know true worship. Dahil ang tunay na pagsasamba ay address lang yan sa tunay at buhay na Diyos. Very, very important na nandoon yung personal na pakakilala sa tunay at buhay na Diyos. Yun ang tinatawag nating salvation. Kilala mo siya, kilala ng iyong puso. Hindi lang sa teorya, hindi lang sa doktrina, kilala mo siya na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung umibig sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat na ibigin. Siya yung nagligtas sa iyo. Siya yung nagpatawad sa iyo, naghugas ng iyong kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo at na-inlove ka sa kanya. Kilala mo siya sa puso. Siya ang pakakilala ng Panginoon sa pagpapakilala ng Panginoon ito sa Samaritan woman. Siya ang tubig ng buhay na makapagbibigay ng tunay na satisfaction. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay maging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. So, ito po ang kinakailangan ng babae. At kinakailangan ko, kinakailangan natin. Yung tubig, yung satisfaction na nilalarawan ng fountain of water. Then, siya ay nagpapakilala, ang Panginoon nagpakilala dito na Diyos na nakakaalam ng lahat. Nang sabihin ng babae, wala akong asawa, sabi ng Panginoon, sabi niya, tama ang sinabi mo, wala kang asawa, kasi nagkaroon ka na ng 5 asawa. At iyang kinakasama mo ngayon, hindi mo tunay na asawa. Okay? Mayroon bang tao na first time mo makausap, tapos sabihan ka ng kondisyon ng buhay mo? Alam niya kung anong nakaraan mo, kung anong nangyari sa iyong buhay? So, kung ikaw, ang Samaritan mo, mag-isip ka, ibang klase ito. Alam niya ang buhay ko. And truly, I tell you mga kapatid, alam ng Diyos ang buhay natin. Alam ng Diyos kung nandyan niyang inner satisfaction diyan sa Diyos. Alam. Okay? Siya ay Diyos na nakakaalam ng lahat. And then siya ang tanging tagapagligtas at sa pamagitan lamang niya nangyayari ang tunay na pagsamba sa Ama. Yun ang verse 20 and 24. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Worshiping God in the truth o sa katotohanan, ang ibig sabihin niyan, una, hindi na sa katulad ng panahon, they are worshiping God, offering ng mga hayop, ng mga baka, ng mga karnero. No. Yun ay pointing to Christ. Ayun ay nagtuturo patungkol sa darating na Kristo. At hindi na rin yung
larawan ng templo o larawan ng tunay na templo, yung temple doon sa Lumang Tipan na dapat doon magsasamba lahat ng mga Israelita kahit na saang lugar sila. Every year, twice a year, pupunta sila doon para magsamba doon sa Jerusalem. Walang lugar na sinabi ng Panginoon na pwede sila magsamba. Iisa lang doon. Bakit? Bakit? Bakit binago ng Panginoon yun sa Bagong Tipan? Bakit sabi niya, hindi na sa Jerusalem, ni sa Samaria? Because the emphasis of worship, makinig ng maigi, is not place per se. Hindi lugar per se, but the person. It's the person. Na kung ikaw ay tunay na naligtas, pinananahanan ng Banal na Espiritu, pag magtipon po tayo sa ganitong pagtitipon, then we are having a corporate worship at sabi ng Panginoon, 2 or 3 are gathered together in my name, I am in the midst of them. Mga kapatid, ito po ang katotohanan. Hindi na po yung parang figure, types. So, sino ang mga tunay na mananamba? Ang patuloy na nabibighani sa kagandahan ng Panginoon Jesucristo na ipinahahayag sa salita ng Diyos. Bakit gustong kailang ma-emphasize ito? Patuloy na nabibighani. Marami pong mga gustong umakit po ng ating puso para kunin ang kagalakan natin diyan sa Panginoong Jesucristo. At pag nawala ang kagalakan natin sa Panginoon, madali po tayong dayaan ng diablo. O-offeran tayo ng kagalakan na actually panandalian lang with pleasure of sin for a season. At kung hindi natin nai-enjoy ang talagang pinakakagalakan ng buhay natin, then hahanap tayo ng enjoyment pero temporaryong kagalakan at kagalakan na magresulta sa kapahamakan. Anong ibig kong sabihin? Maraming mga hindi naman siguro marami, but there are several mananampalataya na nawala ang kagalakan nila sa Panginoon. And so, hinanap nila yon sa iba't ibang kaparaanan. Ang nangyari, naging miserable ang buhay. Kasi hindi po tayo dinisinyo ng Panginoon na makuha ang tunay na satisfaction outside from Jesus Christ. We are not designed to be satisfied with things or any other person. We are only designed to be satisfied with the God of things, ang Diyos ng Biblia. The best way to win the fight is to pursue your greatest delight. Ang greatest delight po natin, ang Diyos. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire beside you. Kung si Jesus Christ ang pinakagalakan ng iyong buhay, hindi mo ipagpapalit yan sa anumang ini-offer na less na kagalakan ng sanlibutan ito. Kung nai-enjoy mo ang ice cream, gamitin ko naman yan, matagal ko nang ginamit yan, ha? Na-enjoy mong ice cream, tapos may lalapit sa'yo at sabihin, hey, itapon mo na yung ice cream. Ito, bibigyan kita ng ice candy. Alin ang mas masarap? Ice cream o ice candy? Of course, hindi mo ipagpapalit ang ice cream sa ice candy. What I'm saying is, na-enjoy mo si Jesus Christ, hindi mo ipagpapalit yan. Yun ang ibig sabihin ng 1 Peter. Ito, basahin ninyo. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, ang word dyan sa English, tasted. If you have tasted that the Lord is gracious, tasting is different from thinking. Thinking is, knowing the doctrine.
but tasting is knowing it by experience. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapat sa Diyos ay hirang malagi. In the Greek, that's the word continuous coming. Continuous coming. The fountain bilang batong buhay. Ano itong batong buhay? Naalala niyo sa panahon ni Moses na naghahanap sila ng tubig at sabi ng Panginoon, paluin mo yung bato at lumabas doon ang tubig. Ang sariwang tubig, dalisay na tubig. Yun po ay simbolo ng satisfaction na nagmumula sa batong buhay. Si Christ po ang batong buhay na kailangang paluin, kailangang saktan doon sa krus ng Kalbaryo para umagos itong satisfaction. At ito nga, are you enjoying that? If you are enjoying that, then ang nagugustuhan mo ay palagi mong binabalik-balikan. Tama. At sana balik-balikan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. God bless us all.